patungkol sa pagboto ko, pagsang-ayon ko na maibalik sa committee, ma-refer sa committee yung usaping redistricting. Meron po kaming basihan yan. Pinag-aralan po namin ng maayos niyan na dapat po malaman ng kararami na meron po tayong proseso na dapat sundin. Kung maalala nyo po, kung mag-backtrack tayo ng konti, na nagkaroon po ng hindi magandang ruling at Supreme Court patungkol doon sa kung paano ginawa ang Shariff Cabunsuan Province. Di po ba yun ay na-abolish dahil po mali ang pamamaraan ng pag-create doon dahil may mga technicalities. Yes. Ayaw po natin na maulit yun. Ito pong usaping redistricting na ito, yung last leg po ng aming public consultation, kasama po yung lahat ng governors sa region ng BARM. Meaning yung Maguindanao Norte, Maguindanao Sur na governor, yung governor ng Lanao del Sur, governor ng Basilan, at governor ng Tawi-Tawi. Ang isa pong usapin doon na talagang hiningi ng dalawang governor na si Governor Mujib Hataman of Basilan and Governor Mansalio of Tawi-Tawi ay magkaroon po sila ng sarili ng distrito. Pero sa pagkakataon na yun, hindi po sila qualified sa required na population. Kaya lang iginiit nila na kung pwede magbigay ng konting panahon ang committee dahil parating na yung report galing sa Philippine Statistics Authority, which is the latest census ng 2024. Doon sa latest census ng 2024 na yun, ay tumaas po yung population ng Tawi-Tawi and Basilan. Therefore, nag-qualify po sila na magkaroon ng kanilang distrito. And that is the only reason kung bakit ni-refer namin doon para mapag-usapan yun, para maayos ng mabuti yung redistricting na yun. Hindi po yun para i-delay. Kaya po naman namin gawin yun ng ilang araw lang. So yun po ang nangyari. Nung nagkaroon po ng chance na mapag-usapan sa plenary yung redistricting, nag-object po yung isa sa mga kasamahan namin na si MP Zulfikar Bayan dahil yun po ang kanyang dahilan na kung pwede i-refer na lang sa committee dahil nga sa merong memorandum ang Office of the President na meron na nga po silang latest na listing nung 2024 census. So, dahil po sa siguro hindi masyado naintindihan ng isang ibang kasama natin doon, bigla po silang naghamon na i-divide ang house. O dahil gusto nila sa araw na yun ma-deliberate na yung redistricting. Kami naman po, hindi naman po kami hindi naman po kami umayaw na hindi po kami nag-object na ma-deliberate yun. Pero nag-umingi lang kami ng konting panahon na ma-refer muna doon sa joint committee ng Committee on Local Government and Committee on Amendments of Rules, Amendments and Codification of Law. Joint committee po kasi yun. So, na-divide nga po yung House at nagkaroon ng botohan. Ako naman po, bilang isang MP na gusto ko ring i-practice yung aking democratic right at sa aking pananaw, sa aking sariling opinion, ay mas tama po na i-refer doon sa committee na yun, yung usaping redistricting para po dumaan sa proseso at hindi po maulit yung nangyari sa Shariff Cabunsuan na baka mag-question naman po yung constitutionality kung paano ginawa itong mga bagay na ito. Okay, MP, sa inyo pong sariling pananaw, mayroon po bang magiging epekto ito sa paparating na BARM parliamentary election? Meron po. Dahil ang COMELEC po, ang totoo niyan, inaantay niya ito. Kami naman po,
Inaantay ko rin yung mga kasamahan ko sa Parliament kung kailan magkakaroon ng special session para dito, para mapag-usapan namin at para mapadali namin. Okay, kung sakaling Totoo niyan, under the law, pagka natuloy yung election para sa 73 seats na yan, yung 7 seats na yun, representing mga sectoral groups, will be, appointed by the President, but recommended by the Chief Minister sa pagkakaalam ko. Okay. Ano po ang inyong masasabi sa mga taong mali ang pagkakaunawa sa inyo o inyo po? Anong opinion meron sila, pero hinihingi ko po sa kanila na mag-aral ng maayos sa mga usaping ito. Kasi alam naman po natin na hindi biro itong issue na ito kasi ang pinag-usapan natin dito po ay yung future ng Bangsamoro. At gusto natin tama yung mga gagawin natin. At gusto ko pong maging parte ng grupo ng mga MP na tama rin na naging desisyon niya. Okay, MP. May tanong ako, bakit daw sa yung bill? Bakit nilang daw sumingit sila PSA? Meron ba itong inaasahan na alyansa na mabuo sa BT or politika sa BT? Simpleng sagot lang po yan. Karamihan po sa mga kasama namin na MP, nandun din po sa public hearing, yung last leg ng public hearing na ginanap dun sa Maynila, dun sa Marco Polo Hotel. At yun po ay dahil sa request ng mga governors na kung pwede i-delay ng konti yung redistricting dahil nga may lalabas